Sa mundong puno ng sakuna, mga asteroid na bumagsak sa Earth, Ice Age, matinding radiation, at posibleng katapusan ng sangkatauhan. May isang nilalang na maaaring mabuhay sa lahat ng ito. Hindi ito dinosaur, hindi ito alien, hindi rin ito mutant. Isa lamang itong microscopic na hayop na mas maliit pa sa butil ng buhangin. Ang pangalan nito tardigrade, kilalang kilala bilang water bear, at ayon sa mga siyentipiko, ito ang pinakamatibay na nilalang sa planeta. Ngayong araw tuklasin natin ang sikreto ng nilalang na kayang mabuhay sa outer space. Ang tardigrade ay isang microscopic invertebrate. Karaniwang sukat nito ay 0.3 to 0.5 mm lamang. Makikita ito sa lumot, basang lupa, ilalim ng dagat, yelo sa Antarctica, mainit na hot springs. Mayroon itong 8 paa, maliit na kuko, matabang katawan, tubular mouth na parang straw. Ang maliit na nilalang na ito ay isa sa pinaka-extreme survivor sa Earth. Ang tardigrade ay kayang mabuhay sa 150 degrees Celsius na init, negative 272 degrees Celsius na lamig. Radiation na 1,000 beses. Mas malakas kaysa kayang tiisin ng tao. Kahit na walang tubig sa loob ng dekada, vacuum ng outer space, matinding pressure sa ilalim ng karagatan. Ang tardigrade ay mabubuhay pa rin sa isang proseso na tinatawag na cryptobiosis. Kapag nawalan ng tubig ang kanilang kapaligiran, o umiikli ang kanilang katawan, nagiging parang tuyong bola, halos tumitigil ang metabolismo. Parang sila ay namatay, pero hindi. Kapag nabasa ulit, muling bumabalik sa normal, parang resurrection. Ang tardigrade ay may espesyal na protein. DSUP protein, damage suppressor. Ito ang nagpoprotekta sa kanilang DNA laban sa radiation. Sa laboratory experiments, inilagay ng mga scientist ang DSUP protein sa human cells. Mas nabawasan ang DNA damage. Ibig sabihin, maaaring makatulong ang tardigrade sa cancer research, radiation protection, space exploration. Isipin mo, ang future ng human survival sa Mars ay maaaring nakabase sa isang microscopic water bear. Noong 2007, inilunsad ang tardigrade sa outer space. Inilantad sila sa solar radiation, vacuum, walang oxygen, matinding lamig. Pagbalik sa Earth, may mga nabuhay. At hindi lang iyon, may ilan pang nakapag-reproduce. Isang hayop mula sa Earth, na kayang mabuhay sa kalawakan. Parang science fiction. Pero totoo, ang tardigrades ay tinatayang nabuhay sa Earth. Mahigit 500 million years. Naabutan nila ang dinosaur extinction, Ice Age, mass extinction events. At narito pa rin sila ngayon. Habang maraming species ang naglaho, sila ay tahimik lang na nabubuhay sa lumot at patak ng tubig. Hindi sila tunay na immortal. Kapag active state sila, maaari pa rin silang mamatay. Ngunit sa cryptobiosis state, halos wala silang aging. Kung hindi sila magigising parang nakapos ang kanilang buhay. Parang time travel. Ayon sa ilang pag-aaral kahit magkaroon ng nuclear war, asteroid impact, global freeze. Malaki ang posibilidad na may mga tardigrade na makakaligtas. Dahil sa kanilang kakayahang mag-shutdown at maghintay ng tamang panahon. Kung mawawala ang tao sa Earth, maaaring ang tardigrade ang manatili. Sa isang patak ng tubig may isang nilalang na kayang lampasan ang katapusan ng mundo. Hindi ito malaki, hindi ito malakas sa pisikal na paraan, hindi rin ito predator. Ngunit ito ang simbolo ng ultimate survival. Ang tardigrade isang paalala na minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laki o kapangyarihan, kundi sa kakayahang mag-adapt, at sa mundong pabago-bago. Baka ang pinakamahalagang kakayahan ay ang pagiging handang maghintay hanggang sa bumalik ang tamang panahon. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Central at South America, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may isang nilalang na tila gawa sa salamin. Isang palaka, na kapag tiningnan mo mula sa ilalim, makikita mo ang puso nitong tumitibok. Ito ang glass frog, isang misteryosong amphibian na tila buhay na X-ray. Isang nilalang na hindi lang kakaiba sa itsura, kundi may kahangahangang paraan ng kaligtasan. Ngayong araw, tuklasin natin ang lihim ng transparent na palakang ito. Ang glass frog ay kabilang sa pamilya na Centralinidae. Mayroong mahigit 150 species nito. Karaniwang matatagpuan sa Costa Rica, Panama, Colombia,
Ecuador, Peru, Bolivia. Ang sukat nila ay 2 hanggang 3 pulgada lamang. Ang kanilang likod ay kulay berde. Tumutulong sa camouflage sa mga dahon. Ngunit ang pinakakakaiba, ang kanilang tiyan ay halos transparent. Makikita mo ang puso, atay, bituka at mga ugat. Parang literal na malinaw ang kanilang balat. Transparent ang glass frog. Ito ay isang defense mechanism. Kapag sila ay nagpapahinga sa ibabaw ng dahon, ang kanilang transparency ay tumutulong para sila ay mag-blend sa kapaligiran. Ngunit may mas kamangha-mangha sa glass frog. Ayon sa pag-aaral noong 2022, kapag natutulog ang glass frog, iniipon nila ang halos lahat ng kanilang red blood cells sa kanilang atay. Nagiging mas malinaw ang kanilang katawan dahil nababawasan ang kulay pula na karaniwang nagpapakita sa ilalim ng balat. Ang kanilang atay ay may espesyal na reflective layer na tumatakip sa dugo. Parang natural na invisibility trick. Ang glass frog ay nocturnal, ibig sabihin, aktibo sila sa gabi. Sa dilim ng kagubatan nanghuhuli sila ng maliliit na insekto. Gumagalaw sila sa ibabaw ng mga dahon. Gumagawa ng maliliit na tunog para makaakit ng kapareha. Ang kanilang tirahan ay kadalasang malapit sa mga ilog o sapa. Dahil dito nila iniiwan ang kanilang mga itlog. Isa ito sa pinaka-interesting na bahagi ng kanilang buhay. Ang babaeng glass frog ay nangangitlog sa ilalim o ibabaw ng dahon. Karaniwang nakabitin sa ibabaw ng tubig. Pag napisa ang itlog ang mga tadpole ay nahuhulog diretso sa ilog sa ibaba. Ngunit bago pa man iyon, may isang kahanga-hangang eksena. Ang lalaking glass frog ang nagbabantay sa mga itlog. Pinoprotektahan niya ito mula sa putakti, insekto, ibang predator. Isang ama na handang magbantay buong gabi. Hindi madali ang buhay ng glass frog. Maraming itong kalaban, ahas, mga ibon, butiki, insekto. Ngunit hindi lang predator ang problema. Ang deforestation at climate change ay malaking banta. Kapag nawala ang rainforest, nawawala ang kanilang tahanan. At dahil sensitibo ang amphibians sa pagbabago ng kapaligiran, sila ang isa sa unang naapektuhan. Ang transparency ng glass frog ay nagbibigay inspirasyon sa medical research. Pinag-aaralan ng mga scientist kung paano nila nagagawa ang pag-iipon ng red blood cells nang hindi nagkakaroon ng blood clot. Pagiging transparent habang buhay. Maaaring makatulong ito sa pag-aaral ng blood disorders. Pagdevelop ng medical imaging techniques. Isang maliit na palaka na maaaring makatulong sa future ng medisina. Ang glass frog ay simbolo ng delikadong balanse ng kalikasan. Kagandahan sa pagiging kakaiba, lakas sa pagiging tahimik. Hindi sila malalakas na mandaragit. Hindi sila malalaki. Ngunit sa kanilang simpleng paraan ng pag-adapt, nabubuhay sila sa isang mapanganib na mundo. Sa ilalim ng isang dahon. Sa gitna ng rainforest, may isang maliit na puso na tumitibok malinaw sa mata. Ang glass frog ay patunay na ang kalikasan ay puno ng misteryo. Isang nilalang na tila gawa sa salamin. Ngunit may pusong matatag. Sa mundong puno ng ingay at pagbabago. Marahil ang glass frog ay paalala sa atin. Minsan ang pagiging tahimik ang pagiging simple. At ang pagiging kakaiba, ang tunay na lakas.